Mamahalin ka, O Diyos. Amen. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Amen.
Sino ang nagmamayari nito, mga kapatid? Lahat ng ito, sino ba ang nagmamayari? Ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang pagtatagumpay, at ang karangalan sa Diyos. Wala nang iba kundi sa ating Panginoon Jesus. Amen. Siya ang tunay na Diyos. Siya ang tunay na Diyos. Walang katulad ng Diyos. Amen. Walang katulad ng Diyos natin, mga kapatid. Nag-iisa ang ating Diyos. Praise the Lord. Hindi na dapat tayong mag-alinlangan na humingi pa sa ating Diyos. Huwag ka nang mag-alinlangan sa hapon na ito. Alisin natin ang lahat ng pag-aalinlangan sa ating puso. Praise the Lord. Ano man ang ating pangangailangan sa hapon na ito, mga kapatid, sa ating Diyos lamang masusumpungan. Praise the Lord. Manampalataya ka sa nag-iisang Diyos natin. Siya ang tunay na Diyos, makapangyarihan at nag-iisang Diyos. Praise the Lord. Sabi ng Jeremiah chapter 10 verse 10, siya ang tunay na Diyos. Wala nang papantay. Ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Praise the Lord. Hindi siya tulad ng isang bagay, mga kapatid. Huwag mong ihalin tulad ang nag-iisang Diyos sa isang bagay na nasira. Amen? O katulad ng mga bagay, mga kapatid, na lumilipas. Hindi temporary ang ating Diyos. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Praise God. Siya ang tunay na Diyos at siya ang sasagot sa mga dalangin natin ngayon. Praise the Lord. Siya ang Diyos na malapit at hindi malayo. Praise the Lord. Ang sabi ng Psalm 145 verse 18, malapit ang Panginoon sa tumatawag sa Kanya. Laging nagpapaalala sa atin ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, anak ko, walang ibang dapat takbuhan kung hindi ako. Walang ibang dapat lapitan kung hindi ang ating Panginoon. Laging nagpapaalala ang Diyos sa atin. Pinamamalas ng Panginoon ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan. Amen. Marami tayong mga daladalahin sa hapon na ito, mga kapatid. Maaaring mabigat ang puso mo ngayon. Maaaring meron kang karamdaman sa mga oras na ito. Marami kang mga alalahanin sa araw na ito. Tandaan mo, mga kapatid, hindi malayo ang Diyos sa iyo. Hindi malayo ang Panginoon. Narito ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon.
habang tayo lalapit ngayon sa hapon na ito at lalapit sa Panginoon na may pakumbabang puso. Praise God, tayo ay luluhod. Sandali mga kapatid, at hihingin natin sa makapangyarihang Diyos na buhay ang kanyang pangunguna sa araw na ito para sa mga kapatid natin. Hallelujah! Na nangangailangan ng kasagutan sa kanilang mga panalangin. Alam ko may kanya-kanya tayong dalangin sa Panginoon. Ngunit alalahanin mo mga kapatid, hindi tahimik ang langit para sa iyo. Praise God! Nakikinig ang ating Panginoon. May Diyos na nakikinig sa ating mga dalangin. Praise the Lord! Hallelujah! Panalangin natin ang napakalagang araw na ito sa Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Aming kang sinasamba, O Diyos. Aming tinataas ang iyong pangalan. Samahan mo ang araw na ito. Samahan mo ang araw na ito, Panginoon. Ikaw ang malayang kumilos. Ikaw ang malayang kumilos sa bawat pusong bukas. Sa araw na ito, Panginoon, tinataas namin ang iyong pangalan. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo tatayo mga kapatid. Awit tayo muli sa nag-iisang Diyos na buhay. Sa isang Diyos na makapangyarihan. Sa Diyos na hindi nagbabago. Sa Diyos na nagmamahal. Sa Diyos na nag-iingat sa iyo at sa akin. Sa Diyos na nagpapala, mga kapatid. Sa Diyos na tumatawag at kumakalinga sa bawat isa sa atin. Sa Diyos na nagliligtas. Hallelujah! Praise God! Awitin natin muling ang pupurihin ka, O Diyos. Sabay natin mga kapatid ang presensya ng Panginoon. Kasabay natin ang presensya ng Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Kasabay natin ang presensya ng Diyos. Buong karangalan, pangyarihan mo
kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa hapong ito na kami, O Diyos, ay dinala mo sa dakong ito upang aming alalahanin ang lahat ng kabutihan mo sa nagdaang 26 years, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa lahat ng bagay. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa aming iglesia. Sa mga sandaling ito, Panginoon, aming itinataas ang aming mga tinig, aming itinataas ang aming mga kamay, aming itinataas ang aming pagpupuri, Panginoon, para sa iyong banal na pangalan ng Diyos. Niluluwalhati ka namin at tinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Diyos, luwalhatiin ka, Panginoon. Dalangin po namin ang pamumuno mo, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, maging kasama namin sa mga sandaling ito. O Diyos, lahat ng bagay na aming gagawin ay para sa iyong kapurihan, Panginoon. Kaya iniimbitahan namin ang iyong banal na presensya, Panginoon. Samahan mo kami sa mga sandaling ito, Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Pangunahan mo kami sa lahat ng bagay. Ikaw ang maluluwalhati, O Diyos. In Jesus' name we pray. Palakpakan po namin ang Panginoon. Amen. And let's clap our hands unto the Lord. Hallelujah! Come on! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen, amen. Bago tayo dumako sa ating divine service o sa ating pagpupuri at pagsamba, mga kapatid, i-welcome muna natin ng bawat isa. At alam nyo ba, yung unang-unang part ng pagkakasulat dito, ang lyrics ay bukas ang pintuan para sa lahat. So bakit bukas ang pintuan para sa lahat, mga kapatid? Dahil ang Diyos walang pinipili. Kaya babatiin natin lahat, mga kapatid. Amen, bata man. Amen. O nandun sa kabataan, nanay, tatay, mga kapatid, pwede natin kamayan. Kilala man natin o hindi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bukas ang pintuan para sa lahat. Bumalik magpuri sa kadakilaan. Pinabati kita.
kapatid, at tayo po'y dalako na sa ating divine service. Amen. Minsan pa po natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! Sige lang mga kapatid, come on! Patuloy lang tayo mga kapatid, magpuri sa ating Panginoon. Amen. Let's build an atmosphere of worship mga kapatid. Hallelujah! 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 Amen. Ang sabi ko sa Job, chapter 1, verse 1. Amen. Si Job, mga kapatid, siya ay isang taong matapat sa Diyos. Amen. Mayaman siya, may mga maganda siyang pamilya, at kilala siya sa kanya na sa kanyang kabutihan. Amen. Pero biglang dumating yung pagsubok sa buhay niya. Amen. Nawala yung mga ari-arian niya, namatay yung kanyang mga anak. Amen. At nagkaroon pa siya ng sakit. Amen. Sa mga panahon na yon, mga kapatid, parang hindi niya makikita o hindi niya nararamdaman ang presensya ng Diyos. Amen. Pero ang sabi sa Bible, mga kapatid, hindi sumuko si Job. Amen. Hindi siya sumuko sa kanyang mga problema. Amen. Manatili siya tapat. Amen. At hindi na sinisi ang ating Diyos. Amen. Sa uli, sumagot sa kanya ang ating Panginoon. Amen. Binigyan siya ng doble pa sa lahat ng kanya nawala. Amen. May mga bago siyang anak. Mas marami ng kanyang ari-arian at nabuhay siya ng mahabang panahon. Amen. Ito ang patunay ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Ang Diyos ay hindi nawawala. Amen. Kahit na hindi natin nakikita agad. Amen. Si Job, nagsimula siyang umawit ng pasasalamat kahit sa gitna ng kahirapan niya. Amen. At sa uli, ay mas lalo niya naintindihan ang kabutihan ng ating Diyos. Amen. Ng ating totoong Diyos na hindi niya ginagawa niya lahat ng kanyang mga pangako. Hallelujah! Minsan pa po natin palakpakan ang ating Panginoon. Praise God! Salamat Lord! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands.
kapatid, tuloy lang natin ang pagsamba sa ating Panginoon. Sa araw na ito tayo'y magsasaya. Tayo'y tatalon, mga kapatid. Dahil ito ay para sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid, ang sabi sa Nehemiah 8, verse 10, which says, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Amen, mga kapatid. Hindi lang tayo o pera ang natin sa atin sa buhay, kundi ang ating Panginoon, ang ating joy. Amen. Tayo umay sa Panginoon, tayo iinda, tayo isasayaw, at magpupuri sa ating Panginoon. That's growing inside is full of life. It's ever growing. It is always sweet. It won't go out. It's always good. You've given me joy. It's unspeakable joy. Undeniable. Unexplainable. I got a joy of the Lord. Say I got a river. It's full of life. It's full of love.
Praise the Lord. Sige po mga nanay, diretso na po ang pasok natin. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord po. Amen. Minsan ba natin palakpakan ng ating Panginoon? At susunod na po yung mga tatay after po nito. Praise God. Isa pa natin palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid. Ang araw na to ay gawain ng ating Panginoon. Amen? Ang gawain ng Panginoon, mga kapatid, ay lagi at nananatiling buhay kapag tayo ay nagpupuri sa Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Amen? Palakpakan pa natin minsan ang ating Panginoon habang kami po ay umaawit. Ang kapurihan ay para sa ating Diyos. Praise the Lord. Aking Diyos, lumalapit sa'yo. Dakilang
Lord at tinatawagan ko na po. Pwede bang maging bias? Ay, praise the Lord. Amen. Tinatawagan ko po ang mga tatay. Salamat po mga nanay. Amen. Sa inyong pag-alay ng papuri sa ating pong Panginoon. Now po, ayan. Ready na rin po ang ating mga tatay. Praise the Lord. Isang pa nating palakpakan po ang ating Panginoon. Medyo nahihiya po, palakpakan paminsan pa natin ang Panginoon. Ayan.
Church, living in the overflow is not about how much we have. It's about how much we are willing to trust God. Nagsisimula ang overflow kapag binuksan natin ang ating mga kamay at puso para magbigay. As we celebrate the 60th church anniversary, pinapaalala sa atin ng Diyos kung paano niya tayo dinala sa loob ng 26 na taon mula sa maliit na simula, sa mga pagsubok, hanggang sa patuloy na pagdami at paglago. Ang kasaysayan ng ating iglesia ay patunay na kapag ang bayan ng Diyos ay marunong magtiwala at magbigay, hindi kailanman nagkukulang ang Diyos. Amen. The Bible says in Luke 6:38, give and it will be given to you, running over, overflows, follow giving. God never pours into closed hands. When we give with faith, God responds with abundance beyond what we can contain. 2 Corinthians 9 verse 7, Scripture remind us, ang nagbibigay ng may kagalakan, hindi napipilitan, hindi natatakot, kundi masaya dahil alam niya ang Diyos ang kanyang tagapagkaloob. And Proverbs 11 verse 25, ang mapagbigay ay uunlad, ang nagbibigay ginhawa sa kapwa ay giginhawa rin. Kapag ikaw ay nagbibigay, hindi ka uubusan, lalo kang pinagpapala. Kaya mga kapatid, huwag tayong mamuhay sa kakulangan, kundi sa pananampalataya. Magbigay ng may tiwala at makikita natin ang Diyos na magdadala sa atin mula sa sapat patungo sa umaapaw. At tayo po magsitayo mga kapatid. At tayo na po ay magsibunot sa ating mga bulsa. Tayo magbibigay para sa ating Panginoon. In the overflow, covered by your love, moving in the Holy Ghost. More than enough, walking in your freedom now. Covered by your grace, sing the living star. Yes, I know.
si Sister Wes. Lord, hallelujah, Jesus. Minsan pa itaas natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Praise God, Lord. Minsan pa kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong pangalan, Lord God. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang nagsusupply, Panginoon, ng lahat, Panginoon, ng pagpapala. Hallelujah. At ikaw, Panginoon, ang siyang aming naging provider sa lahat, Panginoon, ang aming pangangailangan, Lord God. Hallelujah. You are Jehovah Rapha, Panginoon, or Jehovah Jireh, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang aming tinataas, Panginoon, sa mga sandaling ito, Panginoon. Ikaw ay nasa aming kalagitnaan, Panginoon. At ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na nauuna sa amin, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, ang ikaw po at alay, Panginoon, na aming binigay sa iyo, Panginoon. Aming itong tinadasal, Panginoon, at tinataas sa iyo, Panginoon, na ito'y gamitin mo, Panginoon, according to your will, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang siyang kumilos, Panginoon, sa mga nagbigay, Panginoon, maging sa mga hindi nagbigay, Panginoon. Ikaw ang magbalik, Panginoon, ikaw ang magbigay, Panginoon, ng mga pinagkukunan, Panginoon, para, hallelujah, maging taluyan ito sila or kami ng pagpapala, Panginoon, para sa aming church, Panginoon, o sa iyong church, Panginoon. Salamat, Lord God. Minsan pa namin tinataas sa iyo ang lahat ng ito, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Isa pa po natin palakpakan ng Panginoon. Yung palakpak po na para kay Lord. Kulang pa yan. Dagdagan pa po natin. Mga 26 mga kapatid, paulit-ulit. Samahan natin ang sigaw. Samahan natin ang hallelujah. Samahan natin ang praise the Lord. Sige lang, palakpak lang kay Lord mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, come on. Hallelujah. Oh, we love you, Lord. Say we love you, Lord. We love you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Tayong lahat ay makaupo muna mga kapatid. Napakabuti ng Diyos. Amen. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Ako po'y nagagalak mga kapatid na umabot tayo ng 26 na taon. Amen? Parang ako lang yung nagalak Amen? Palakpakan muna natin si Lord. Amen. Nakakatuwang isipin mga kapatid na sa panahon na yan ay kasama natin ang Panginoon, hindi tayo iniwan, hindi tayo binabayaan. Nagsimula ang Overcoming Church of the Lord Jesus Christ bilang Limay Christian Family Center. Noon yun mga kapatid. Around 2000, year 2000, ay nag-start ako bilang pastor ninyo. May nauna sa akin, of course, si Pastor Jude. Ilang taon ba inabot si Pastor Jude? Mga 3 years ba? Tama ba? Yung mga ancient of days dyan. Tama ba, Brother Alex? Bata ka pa, huwag kang mag-alala. 1997. So 3 years, tapos 2000, pumasok ako mga kapatid. Buti nag-cash na. Ang hina ng sense of humor nila yun. Palakpakan para kayong pension 1 mga kapatid. Amen. Yan. Sabi ko na nga, pag ako nagja-joke, hindi mabenta eh. Okay, pagbigyan niyo na mga kapatid. Amen. Sa loob ng panahon na yon mga kapatid, nag-start kami, naalala ko parang 5 o 6 na tao mga kapatid. Naalala ko si Tatay Leo. Kasama yung kanyang may bahay. Tapos yung mga ilang pamilya, isang pamilya lang yun kung tutusin eh. Yung sila Nanay Dolor, mga kapatid, kasama yung kanyang anak at kanilang mga asawa mga kapatid. Pero ngayon, amen, di ko alam kung ilang pamilya na tayo, parang marami na mga kapatid. Salamat sa Diyos dahil mukhang madadagdagan pa tayo ng mga pamilya.
banda, may isang linya dyan, ang tawag ko dyan, the girlfriend's line. Joke lang. Aba, mukhang binili niyo yung joke mga kapatid. Hindi ko na ituturo kung saan, pero merong banda rito dyan, banda dyan. The girlfriend's line. Yan. Pero may isang hindi siya girlfriend. Palakpakan naman natin mga kapatid. Okay. Salamat sa Diyos dahil nandiyan kayo. Ako po ito sa puso nagpapasalamat dahil nandiyan kayo. And isa sa mga bagay na gusto kong pasalamatan sa Panginoon sa taong ito, sa ating 26-year church anniversary, ay yung ating mga deacons. Nasa loob ng mahabang panahon ay nagpagamit sa Panginoon. Ang iba sa kanila, nung nag-umpisa ako, nandito na. Tapos sunod-sunod yun. Salamat sa Diyos mga kapatid na kayo ay nagpagamit sa Panginoon. Hindi ko sila tinatawag na elders dahil mas komportable akong tawagin silang deacons mga kapatid. Of course, may alam naman nila yung paliwanag mga kapatid. Pero whether you're elder or a deacon, basta nagpapagamit ka sa Diyos. Sa Diyos ang kapurihan. Amen. Binibigyan mo ng paliwanag nila. Amen. Okay, so this year and this anniversary, gusto ko ipakita yung appreciation para sa kanila sa pamamagitan ng mga plaque, mga kapatid, na ginawa din ng ating kapatid sa Panginoon. Ang pangalanan ko pa ba? Sabi niya lang na pero ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng deacons na kayo ay nagpagamit sa Panginoon sa taong 2025. Hindi po lahat ng naging deacons mabibigyan ang bibigyan ng tulong sa taong 2025. Although sa puso ko, lahat ang nagsilbi bilang deacons. Kasi pag lahat binigyan, baka lahat kayo nakatayo dito mga kapatid. So yung para sa taong 2025. Although lahat ng ginamit ng Panginoon, ako po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyo mga kapatid. Yes, so napakalawa natin ang Panginoon. Isa-isa ko silang tatawagin, tapos isang beses ko na lang babasahin kasi pare-parehas naman yung nakasulat sa akin. Mag-umpisa tayo sa ating sino ba yung nauna dyan, no? Isa-isayin na lang natin, tapos ibigay na lang natin sabay-sabay. Unahin natin ang ating church secretary, Sister Loris. God bless. Tapos, sunod natin ang ating church treasurer and youth president, Mr. Faith. Hindi nyo na kailangan itanong kung sino ang tatay niya. And then, baka mamaya magalit sa akin. Hindi magbigay ng tithes. Joke. Sunod ang ating AMD president, si Brother Alex. Sunod mga kapatid, ang ating LM president, Sister Rosemary Morgan. And then, ang ating assistant pastor, ang ating former pastora pa rin, kaya siyempre, sa dulo talaga lalaki nagwawagi. Pasensya na pastora din ha. Ang ating pastora, siya po ang ating point. Okay, may suspense daw. May suspense. So, horror. Yan. Sunod natin ang ating, sino ba yung nalungkot mo? Brother Lester, ang ating usherin mo po dito. Tapos, sunod natin, SB Pedro, ang ating DMC, Sister Lizelle. Ito, nagtatampo na to, lagi ko nakakalimutan eh. Ang pinakamagandang lalaki sa
Brother Jester Leoncio, ang ating music director, ating worshiping director. Medyo nakakalungkot mga kapatid kasi yung isa nating deacons ay dumaan sa pagsubok. Medyo, di ko alam kung alam ng lahat, si Sister Nell, yung ating Pitchonomics directress ay nagka-problema ng kaunti sa kanyang pagdadalang tao. Pero sa awa naman ng Diyos ay nakasurvive mga kapatid. Kaya lang, hindi niya pa talaga kayang magsimba sa araw na to. So, hindi pa lang kung nagpapagaling ka mga kapatid o naka-ano pa sa hospital. Ganun pa man mga kapatid, tawagin ko na lang ang kanyang anak, si Sister Princess. Hindi ko to anak ha. Anak si Sister Nell. Joke lang. Of course, ito hindi kasi siya nabigyan ng mga nakaraan, pero hanggang ngayon siya ay deacons pa rin at naglilingkod bilang ating liaison officer. Ang hirap din kasi, no? Liaison officer. Tawagin ko po mga kapatid si Sister Glory Abrenica. Sister Glory. Andyan siya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Siguro ito po yung time para magbigay ng konting paliwanag sa inyo kung sino ba itong mga nakatayo sa inyong harapan. Unahin ko si Brother Alex, mga kapatid. Si Brother Alex ay, nung dumating ako sa Limay, siya po yung nag-iisang tatay na dinatnan. Siya yung pinakaunang tatay na na-meet ko na member ng church na Limay. Nag-iisa siyang tatay na at hanggang ngayon ang ganito. Para ng Panginoon mga kapatid, dumanas sa maraming pagsubok pero nandiyan pa. Si Brother Lester ay, hindi ko na masabi kung sinong may bunga kay Brother Lester eh. Si Tito Alex pa rin. Kasi nung sila yung mga teenagers ay naging malapit sila kay Brother Alex dahil sa pagtulong sa pag-deliver ng itlog mga kapatid. Hanggang ngayon, nabautismuhan, nagpatuloy, napunta sa ibang bansa, pagbalik nandito pa rin mga kapatid. Hindi nakalimot. Kung nasa ibang bansa, patuloy na tumutulong sa gawain ng Panginoon. Hindi nakakalimot. Yan po si Brother Lester Valdez. Si Brother Jater, nung dumating ako, hindi ko alam kung baby siya o hindi pa pinapanganak. Napapanganak pala si Brother Jester Leoncio. Lumaki sa church, mga kapatid. Nagpagamit sa Panginoon hanggang ngayon, nandiyan dyan. Hindi ko alam kung bubuo na ito ng bagong pamilya. Joke lang, sir. Pero salamat sa Diyos sa kanyang pagpapagamit. Sa guni-guni ko, hindi ko inisip na lalago siya sa music, mga kapatid. Pero iba talaga ang Panginoon. Siya ang nakakaalam. Sister Lizelle, hindi siya originally OCJC. Siya ay galing sa London. No? Doon kay Pastora Doors. Tama ba? Siya, Pastora Doors. Nung siya ay nag-for good sa Pilipinas, tagaling na siya, in-endorse siya sa atin ni Pastora Doors, ni Mama Doors. Hanggang ngayon, andito siya, nagpapagamit sa Panginoon. Napakasipag mga kapatid. Ako yung nagdadalamhati ng mga nakaraang araw kasi kahit isa siya, tinatrabaho niya yung trabaho niya bilang ang DMC ay Decoration and Maintenance Coordinator. So, tinatrabaho niya mga kapatid. So, malaking pasasalamat sa Panginoon para kay Sister. Pakihigpitan nga ng konti. Sister Lizelle. Si Sister Nell ay hindi rin tubong OCJC. Siya ay galing ng Ifugao. Kalinga, hindi ako nagkamay, Kalinga, Ifugao. At pagkatapos, matagal na panahon siyang hindi nakapagsimba, nag-abroad, hindi na nakauwi sa kanila, nakapag-asawa, at pagkatapos ang taga-Limay, kaya siya napunta sa Limay. Nung nag-for good siya, dito na siya nag-for good. Nakita niya lang yung ating church sa FB. May gawain yata noon, nakita niya,
Tapos nag-message siya na gusto niyang magsimba kasi raw UPC siya. Tapos pinuntahan namin siya, dinalo namin, baby pa si Sister Princess na. At salamat sa Diyos hanggang ngayon, nagpapatuloy dinadamit ng Diyos. Amen. Si Sister Loris ay kapatid ni Brother Jester. Kung di ako nagkakamali guys, 5 years old, tama ba? Nung dumating ako. 5, mga 5. Matagal na panahon na mga kapatid, mga anak sila ni Sister Alma. Salamat sa Panginoon sa lahat ng nagdaan sa kanilang buhay. Asawa siya ni Brother Lester. Sa lahat ng bagay na nagdaan sa kanilang buhay, sa lahat ng panahon, sila ay nagpatuloy pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? At nagpapagamit din na former music director natin, former worship team director, tapos naging church secretary, bumalik si Brother Jesse. Palakpakan po natin ang Panginoon. At si Sister Faith ay 6 months old nung dumating sa Limay. Kasama namin. Mahilig pa siya naman sa nature garden. Kasama namin ni Pastora, bumabiyahe kami magmulolongga po papuntang Limay. Kasama siya. So lahat ng pinagdaanan namin ng pioneering days, dinaanan din ni Sister Faith. Hindi naman siya aware na may calling kami sa Panginoon. Pinanganak na lang siya na anak ng pastor. Minsan struggle yun sa kanila, mahirap din minsan sa kanila. Hindi naman nila pinili yung ministry. Ipinanganak na lang sila sa ministry. Sabi nga sa inyo dati, si Faith, alala ko noon, nagsusong lead yata na si Sister Gemma, inihila ni Faith yung palda ni Sister Maria. So, mas mga bata pa sila noon. Pero salamat sa Panginoon mga kapatid na lumaki yung aking anak na may takot sa Diyos, nagmamahal sa gawain ng Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. Amen? Sabi ko nga sa inyo, noong pa hanggang ngayon, sabi ko, huwag nyo silang ituring na espesyal. Ituring nyo lang silang kaparehas nila. Amen? Para maging normal din yung buhay nila. Amen. Baka kasi minsan anak ng pastor dahil sa sobrang paghahanap ng mga kapatiran, sobrang expectation, nagiging infierno yung buhay ng anak ng pastor habang nasa loob ng church. Which is hindi dapat mangyari. Amen. Kaparehas lang sila. Si Faith, kaparehas lang ni Shaira, kaparehas lang ni Sister Judea. Ganun lang yun na. Magkakasabay silang lumaki. Amen. Pero salamat sa Diyos dahil nagpapagamit siya sa Panginoon. Amen. Si Sister Glory, asawa ni Brother Alex, kasama siya dun sa 6 na tao na nagsisimba nung dumating ako sa Limay. So lahat kayo, kilala ni Sister Glory, alam niyo yung mga pinagdaanan niya. Excuse me. Alam niyo yung mga pinagdaanan niya sa anak niya, no? Si Tented, bata pa, ilang beses pumapasok sa ospital. Meron pang 6 months na gamutan, na dengue, na typhoid, kung ano na mga kapatid, pero nandiyan pa rin sila. Naglilingkod pa rin sa Panginoon. Amen? Yung pinaka-recent bout ni Sister Glory, alam niyo naman siguro, okay lang naman siguro, di ba Sister Glory, kumaharap siya sa cancer, mga kapatid. Nagpahinga siya sa pagiging bigo mga panahon na yun. Pero mga kapatid, sa awa ng Panginoon, malapit na siyang ma-declare na cancer-free. Yung after 5 years, ilang taon na ngayon? Siguro 3 years na. 2 taon na lang. Amen? 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 Sa Panginoon, yung isang araw, 1,000 taon. Yung 1,000 taon, isang araw lang kay Lord yun. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kapag tayo may pangailangan sa munisipyo, sa mga barangay, sa mga kapitan, Sister Glory po yung nag-aasikaso ng mga bagay na yun. Si Sister Rosalie, Ngani. Ito po ay parang halos magkakasunod lang sila. Nung yun nauna yung mga Brenica, Leoncio, halos parang ilang months lang dumating na sila mga yung pamilya Lodano kasama si Brother po buong ang kanan ng kapatid. Andyan na sila. Kung hindi ako nagkakamali, mga ilang
ilang lang panahon na naging LM ministry at LM president ka na. Kasi konti pa lang kami noon, parang 15, gano'n, tama ba? 15. So, dumating na sila. Salamat sa Diyos na hanggang ngayon ay nagpapagamit sa Panginoon sa Kristo. And marami kong pinagdaanan ng pagsubok, personal, sa tahanan, yung bahay nila, giniba ng bagyo, nasira, flooring na lang, naiwan mga kapatid, pero hindi sila nawala sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga ngayon, kahit papano sa tulong ng Panginoon, may maayos silang tahanan. Amen. Ay hindi na kayang liparin ng bagyo kasi bato na mga. Amen. Ganon kabuti ang Diyos sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Hindi mawawala ang pagsubok, pero laging nandiyan ang Panginoon para pagandahin pa ng pagandahin ang buhay natin habang naglilingkod. So palakpakan po natin ang Panginoon. Bago ko basahin, merong sorpresa para sa aking may bahay. Bibigay ko sa ating Chelsea. Ayan, so praise the Lord po mga kapatid. Minsan pa po natin palakpakan ng Lord. Maraming salamat sa pag-appreciate po sa amin ng Pastor at Pastora. So ngayon naman po, kami naman po ang mag-appreciate po sa inyo. Brother Hans. So ito po ang aming ni-ready. So ang church po ay naghanda po ng isang special thing po para po sa inyo. Ito po, isang plaque of recognition para po sa aming pastora in recognition po of your service and devotion as assistant pastor of the OCGC Limay. Your life reflects the beauty of a godly woman as written in Proverbs 31 verse 26, she opened her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. Through prayer, love, and faithful service, you have strengthened the church and faithfully supported the work of God and the man of God with a willing heart. Your boldness in faith, humility in service, and steadfast obedience continue to inspire and lead many closer to the Lord. We pray that the Lord will continue to bless you, grant you strength, and use you mightily for His kingdom and glory. And of course, syempre po, kung meron po ang ating pastora, meron din po kami sa amin pong pastor. Hindi po niya to alam, yung kay pastora po ni-request niya, but ito po ay talagang pinag-ipunan po ng aming church nang hindi po nila alam. Ayan. So this plaque of recognition is humbly presented to Pastor Felix Ortines for his 26 years of faithful service as pastor of OCGC Limay. You have faithfully answered the call of God, shepherding His people, and with love, patience, and steadfast faith. And as written in 1 Corinthians chapter 15, verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Truly, your ministry stand as a testimony of God's faithfulness and grace. We pray that the Lord of harvest will continue to bless, strengthen, and use you for many more years as you labor for His kingdom and for His glory. God bless po aming pastor and pastora. And pwede po ba dito po sa gitna habang po binibigay po ng ating pong church ang aming pong munting handog mula po sa bakuran ng OCJC. Amen. So ito po mga kapatid, yung ating pong pinagtulong-tulungan. Praise the Lord. Ayan po ang aming pinitas-pitas sa bakuran. Amen. Palakpakan po natin ang ating pastor at pastora. Praise the Lord. Thank you mga kapatid. Maraming salamat. Tuloy ko po yung okay. Yung nakalagay po sa simpleng plaque mga kapatid, itong plaque of appreciation is lovingly presented sa kanila in grateful recognition of his faithful service in the Church of God sa OCJC Limay as a deacon mga kapatid.
your servant leadership, dedication, and commitment have been a blessing to the church and to everyone you have served alongside. Through your willingness to labor with joy and humility, you have helped strengthen the ministry and encourage others in their service. May the fire God has placed in your heart never burn out. Isa to sa mga paborito kong salita recently. And burn out, but continue to burn brightly for the glory or for His glory and honor. Given this 25th day of January during the 26th church anniversary in the year of our Lord Jesus Christ 2026. Palakpakan po natin ang ating mga deacons. Amen. Si Pastora ay ating ding koinonia directress. Yung koinonia, yun po yung ating Sunday school. Medyo pinalitan lang natin ang pangalan para maging fresh. Yun yung ating teaching arm every Sunday para sa lahat ng kapatiran. Ang aming koinonia or Sunday school ay nauhuli, Pastor. Nauna muna yung revival service, Pastor Robel, tapos saka koinonia, next Sunday school. By department. Okay. So, palakpakan po natin yung ating mga deacons, mga kapatid. And then, siguro hilingin ko si Pastor Arnold, kung okay lang siya, na ipag-pray yung ating mga deacons for blessing sa kanila at paunahan. Praise the Lord. So, pwede ba tayong tumayo, mga kapatid, and by us, sa mga kasama ko namin na lumapit sa harapan to pray for them. Praise the Lord. So, they are also a prayer warrior in the church. So, we're privileged, praise God, na lumapit sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, ang bahinang yung nag-iisang pangalan, Panginoon. Thank you for the ministry you've been given to this church, O God. Salamat, Panginoon, sa kagalakan at patuloy na biyaya na pinagkaloob sa kanila, Panginoon. Walang pagsiglang kagalakan, O Diyos, na ginagamit pang yung mga anak sa iglesia mo sa lugar na ito, sa OCGC Limay, Panginoon. Salamat sa kanilang pastor, O Diyos, Pastor Felix. Thank you for the strength, O God, na pinagkaloob sa kanya. And also, Pastor Ates, thank you for their life, O God. Hallelujah. At narito ang kanilang mga deacons, Panginoon, by every department, O God, sa iglesia ito. We pray, O Lord, by the authority of your word, and by the power of your name, Jesus, claiming power and victory be upon them, O Lord, as your anointing, O Lord God, be upon their life. Use them mightily, O Lord, hallelujah, and cover them with your precious blood. Let your power, O Lord, be upon them, be upon their family, be upon their ministry, O God. Hallelujah. Use them, O God, by the authority of your word and by the power of your name, Jesus. Let them, O God, hallelujah, follow your will as they declare, O Lord, hallelujah, blessings. Thank you for everything. Bless them and bless their life to become a channel of your blessing. We give you all the glory, O God. Hallelujah. Let their desires ay patuloy, Panginoon, na magamit sa iglesia mo, sa kanilang family. Hallelujah. The people surround them, O God. At ikaw po siyang patuloy, Panginoon, na maghanap mo una sa kanila. Bless them financially, materially, physically, and spiritually, O Lord. Thank you for everything, and declaring power upon their life and ministry. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Nakaupo muna tayo, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Parang bitin yun, Marami pa akong trabaho. Okay. Palakpak pa sa Panginoon. Amen. Amen. Amen.
Diyos po ay kasama rin natin. Amen? Pwede ba natin pagkakas? Praise the Lord. Hingin ko muli ang aking may bahay na ang ating pastora. Pastora ko. Pastora ko to. Amen. Sa pagkakataong ito mga kapatid, tayo ay mapalad dahil meron tayong isang bisitang mga kasama ang kanyang pamilya at ang iba din ng mga kapatid. Mga elders din ang nasa lahat sila. Lahat sila elders mga kapatid sa church. Kita niyo yan mga deacons ha. Kaya nyo, pag naimbitahan ulit ako, kasama na kayo. Wala na maiwan sa church. Joke lang. Palakpakan muna natin si Lord. Siguro, kahit pa paano, patayin ko na lang kung okay lang. Yung iba nilang kasama. Of course, syempre, kilala ko naman si Brother Bong, mga kapatid. Brother Bong, okay lang ba? Tumayo ka? Kaway ng konti. May pakayo nga rito. Alam ko, magkakilala kayo. Si Brother Bong, amen. Siya ang presidente ba sa tatay o vice? Secretary sa tatay. Siya rin ang dakilang driver ng Pastor Arnold sa lahat ng lakad, mga kapatid. Kasama of course sa kanyang may bahay, Sister Cathy. Amen. Sister Cathy, pwede ka ba gumawa? Siya ang LM president niya. Kung paano ninyong kilala si Sister Roslyn, ganyan din Sister Cathy, mga kapatid. Magandang bagay yun ha. At of course, si kapatid, pasensya na, Brother Allen Bernardo Carpi. Siya ang kanilang musician, bass guitarist, tama. At hindi naman ako chismoso. Toby Manugang. Pero siyempre, yung biyanan na nagsabi, kaya hindi ako nag-chismis sila. Okay, si Brother Allen. Tapos, yung mapapangasawa, ang anak, panganay ni Pastor Arnold at ni Pastor Abel, Sister Jewel. Sister Jewel ay isang teacher na kasama rin sa praise team. Kasama rin sa bahay. Pero baka sumakabilang bahay na. Sister Jewel, pagpalain ka ng Panginoon. At si Sister Rachel. Sister Rachel.